Breaking news, nagmungkahi nga ba na magbagsak ng nuclear bomb sa Gaza ang isang ministro ng Israel? Amerika, may ginawa nga bang mas malakas na nuclear bomb? At lahat ng yan ay ating pag-uusapan sa nakalipas na 24 oras. Sa isang interview, tinanong ang ministro ng Israel kung sinusuportahan niya ba ang nuclear attack sa Gaza. Agad na tumugon ang Heritage Minister na si Amichai Eliyahu sa tanong sa pamamagitan ng pagsasabing, "That's one option." Pagkatapos ng nasabing interview, matindi ang naging reaksyon ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu laban sa pahayag ng kanyang ministro na nagsabing ang pagbagsak ng nuclear bomb sa Gaza ay isa sa mga posibilidad na tinitignan laban sa Hamas. Agad na sinuspinde ni Prime Minister Netanyahu si Eliyahu sa mga cabinet meetings. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang mga pahayag ng ministro ay hindi batay sa katotohanan at ang Israeli Defense Forces ay kumikilos alinsunod sa highest standards of international law upang maiwasan na madamay ang mga inosenteng tao. At patuloy nating gagawin ito hanggang sa ating tagumpay. Ayon kay Eliyahu, ang kaniyang naging statement ay metaphorical lamang, pero may matindi siyang sinabi laban sa Hamas. Kung maalala natin, noong 1960 pa lamang ay pinaniniwalaan na ng marami na may itinatagong nuclear weapon ang Israel. Pero hindi inaamin ng Israel na meron silang nuclear bomb sa kanilang military arsenal. Trivia muna tayo. Alam niyo ba noong World War II bandang 1935 hanggang 1946, tumakas ang mga Hudyo sa kamay ni Hitler at pumunta sa Pilipinas? Pakinggan natin ang kwento. Itong ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa pagtulong ng Pilipinas sa mga Hudyo noong ikalawang digmaang pandaigdig at kung paano ito isinagawa dahil sa paulit-ulit na pananakop at karahasan ng ibang kalapit na nasyon sa bansang Israel. Naging watak-watak at nagkalat na ang mga Hudyo sa iba't ibang bahagi ng Europa. Masasabing naging malaki ang epekto ng pananakop ng mga karatig nasyon sa Israel, lalo na ng kapanahunan ng pananakop ng Babylonia, lalo na sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar. Sa kanilang pananatili sa Europa, hindi maitatangging nakaranas sila ng diskriminasyon dahil sa lahi nilang pinagmulan. Halos lahat ng taga-Europa ay natakot at nangamba sa mga Hudyong nakatira sa paligid nila. Noong kapanahunan ng paglaganap ng Kristyanismo, naging kilala rin ang Katolisismo. Kung ibabatay sa mga kasulatan sa Biblia, mababasang ang mga Hudyo ang siyang naging dahilan ng pagkamatay at pagkapako sa krus kay Kristo. Bunsod ng ganoong ideya, binansagan ng ibang lahi ang mga Hudyo na Christ killers. Ito ay isang prejudiced at antisemitic na paniniwala na ipinangangalandakan ng ilang tao sa kasaysayan na naglalayong magtanim ng galit o pagkamuhi sa mga Hudyo dahil sa kanilang pagiging sangkot sa kamatayan ni Hesukristo, ayon sa kwento sa Biblia. Ipinakikilala ng tao na ayaw sa mga Hudyo ay walang iba kung hindi si Adolf Hitler. Siya ang nagpatibay sa puwersa ng mga Nazi at nang lumaon ay naging pinuno rin nito. Hindi pa man noon nagsisimula ang ikalawang digmaang pandaigdigan, may poder na itong si Adolf Hitler sa bansa kung saan siya nakatira. Sa Germany, March 19, 1933, nagkaroon na ng malawakang kontrol si Adolf Hitler sa buong Germany. Sa mga panahong ito, nagsimula ang paglilinis niya sa kaniyang sinasakupan. Unti-unti niyang natalo noon ang mga kalabang partido na hindi sang-ayon sa kaniyang mga kaisipan. At habang tumatagal, iniipit na rin nito ang mga German Jews na naging rason ng unti-unting pagkawala ng karapatan ng mga ito. Kahit na ang mga Hudyo na nakatira sa Germany ay hindi rin nakaligtas sa kalupitan at pang-aapi ng mga Nazi. Karamihan sa mga German Jews ito ay tinataboy ni Hitler.
Ang iba naman umaalis na lamang ng kusa sapagkat batid nila na wala naman silang mapapala sa pamamalakad ng gobyerno ni Hitler. Mas lalo pang umigting ang pagnanais ng mga Hudyong nasa Germany na umalis nang magsimula ang Kristallnacht o ang tinatawag nilang Night of Broken Glass noong November 9 to 19 sa taong 1938. Sa araw kasing ito ay sinimulan ng Nazi Party ang pagpapaalis ng mga Hudyo na siyang sinasabing tinik sa kanilang lalamunan. Sinunog, ninakawan at giniba ng mga sundalong ito ang sinagoga ng mga Hudyo roon. Dahil sa kaguluhang ito ay maraming salamin ang nagkabasag-basag at kumalat na lamang sa mga kalsada. Bunsod nito tinawag iyon na Night of the Broken Glass dahil sa ganoong pangyayari. Mahigit kumulang 30,000 ang bilang ng mga Hudyo na nahuli at inilagay sa mga concentration camps dahil sa kaganapan sa buong Germany at sa pang-aapi ng mga Nazi sa kanila. Marami ang nagtangka na tumakas at iligtas ang kanilang sarili mula sa mapang-aping partidong ito. May mga nakatakas naman at ang mga nahuli ay inilagay ulit sa concentration camps. Nang mga sumunod na taon, kasagsagan ng ikalawang pandaigdigang digmaan, ay napagpasyahan nilang lipulin ang mga Hudyong nasa loob ng concentration camps. Halos 6 na milyon na mga Hudyo ang nagawang puksain ng mga Nazi. Ang mga Hudyo ay nagkalat na rin maging sa Amerika. May isang pamilya raw noon na nakapunta sa New York City at doon nanirahan. Ito ay ang pamilya ni Samuel Frieder. Sa taong 1910, nagtayo sila ng negosyo na pinangalanan nilang S. Frieders and Sons. Nang una ay patingi-tingi lang ang kanilang negosyo. Pero nang lumaon ay lumago ito hanggang sa pumasok sila sa negosyong tabako at sigarilyo. Naging maunlad ang negosyo nilang ito sa kadahilan ng marami ang mga tao ang nananabako at naninigarilyo. Isa rin ito sa hindi mamatay-matay na bisyo ng mga tao. Sa taong 1918, balak nila na mas palaguin pa ang kanilang negosyo. Dahil dito, naisipan nilang tumungo sa lugar kung saan may napakaraming produktong tabako. Bunsod nito, nakarating sina Philip at Alex na mga anak ni Samuel dito sa Pilipinas. Nabatid din nila na mas malaki ang kanyang tutubuin kung sila mismo ang siyang gagawa ng tabako. Nagpatayo sila ng mga pagawaan ng tabako at kalaunan ay naging matagumpay pa lalo ang kanilang negosyo. Kada taon ay umaabot sila sa paggawa ng 250 milyon na tabako. Bunsod ng negosyo nilang ito, nagkaroon sila ng mga kasosyo at koneksyon sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na sa Amerika. Sa taong 1935 naman, sa pagdedeklara ni Franklin Roosevelt na ang Pilipinas ay magiging semi-independent Commonwealth, sinabi rito na tuluyang makakamtan ng Pilipinas ang kasarinlan sa susunod na 10 taon. Nagkaroon din ng eleksyon dito sa atin at ang nanalo bilang Pangulo ay walang iba kung hindi si Manuel L. Quezon. Noong senador pa lamang si Quezon, nakilala na niya ang mga Frieder dahil parehas silang baguhan sa pagninegosyo noong mga panahong iyon. Madalas din silang nagtatagpo sa mga salo-salo na dinadaluhan ng mga prominenteng tao. Sa mga taong ito ay pinayagan ng Pangulo ng Amerika ang hiling ni Quezon na si General Douglas MacArthur ang siyang mangunguna sa pagbuo ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kasama ng general ang kaniyang assistant na si Eisenhower. Magkakilala kasi si Manuel L. Quezon at itong si Douglas MacArthur dati pa. Naging malapit din sa isa't isa si Quezon at Eisenhower sapagkat madalas silang nagkakausap. Nagiging abala kasi si General MacArthur sa kaniyang mga gawain at hindi nagkakasabay ang schedule nila ni Quezon. Taong 1937 naman, naging US High Commissioner ng Pilipinas si Paul McNutt at inatasan siya na alamin ang progresong nagaganap sa ating bansa. Sa pagpasok naman ni McNutt, napadalas din ang pagdalo niya sa mga piging ng mga prominenteng tao. At dito ay nagkakilala ang 4 na siyang utak para sa pagliligtas ng higit kumulang 1,200 na bilang ng mga Hudyo. Noong una, ayaw ni Quezon itong si McNutt, ganoon din itong High Commissioner kay Quezon. Ipinakikita nila ang kanilang pagiging mabuti sa isa't isa kapag kalang sa publiko.
Pero sa likod nito ay hindi sila nagpapansinan. Subalit kalaunan ay naging malapit din sila sa isa't isa nang malaman nila na pareho sila ng hilig sa larong poker. Noong una ay magkaalyado ang Germany at China, subalit nang unti-unting lumakas ang puwersa ng mga Hapon, ay kusang pinabayaan ng Germany ang China at nakipag-alyansa sila sa mga Hapon. Taong 1937 naman, sinimulang atakihin ng mga Hapones ang bansang China. Noong mga panahong iyon ay may mga German Jews ang tumakas sa kalupitan ng mga Nazi. Patungo sana sila sa China. Nang malaman nilang inaatake na ng mga Hapon ang bansang ito, ramdam nilang hindi na sila ligtas roon, kaya napadpad sila sa Pilipinas. Tinatayang nasa 27 na Hudyo ang kinupkop ng pamilyang Frieder sa teritoryo nila. Bunsod nito, naisipan nilang kumuha na lang ng iba pang mga Hudyo para maging trabahante sa kanilang paggawaan ng sigarilyo. Inilahad ng mga Frieder ang kanilang balak kay Pangulong Manuel Quezon. Sumang-ayon naman kaagad ang presidente at sinabi na nararapat lamang na tulungan nila ang mga taong nangangailangan ng kanilang tulong. Pero dahil hindi pa ganap na malaya ang Pilipinas, nagkaroon sila ng kondisyon na kailangan ay magiging independente ang mga papasok na Hudyo at dapat suportahan ng mga Frieder at iba pang may kayang kalahi nila ang mga ito. Isa pa sa naging suliranin nila ay kung paano ipapaalam kay High Commissioner MacNutt ang naturang bagay. Sa kabutihang palad, nang malaman ng High Commissioner ang balak nila, hindi na rin ito tumutol sapagkat nagustuhan naman niya ang layunin ni Quezon. Habang sila ay naglalaro noon ng baraha ay doon nila pinaplano ang kung anumang gagawin nila. Sa kaparaanang iyon magiging matagumpay ang paglikas nila sa mga Hudyong biktima ng mga Nazi. Si Manuel L. Quezon naman ang siyang nagkontrol sa kaniyang miyembro ng gabinete para hindi sila makatanggi sa kung anumang plano ng mga Frieder. Sinigurado niyang maiintindihan ng mga tao ang kaniyang layunin dahil minsan na rin siyang nagpasok ng mga refugee dito sa ating bansa. Nang mga panahong iyon kasi, kinakailangang bago pumasok ang isang dayuhan sa bansa, magagawa nitong suportahan ang kaniyang sarili sa aspetong pinansyal at kung ano paman. May kumalat pang ang chismis na isa rin si dating Presidente Aguinaldo sa tumuligsa sa ganitong plano ni Quezon. Maliban sa pagkontrol sa kanyang mga gabinete, si Presidente Quezon din ang siyang mag-iisip kung saan dadalhin at patitirahin ang mga Hudyo na ililigtas nila. Si Eisenhower naman ang siyang nagplano patungkol sa kung paano inilikas ang mga refugee para dalhin dito sa ating bansa. Siya rin ang nagplano kung paano makakatakas ang mga Hudyo sa oras na maipit sila sa kaguluhan. Samantalang si High Commissioner Paul MacNutt ang sinasabi ng bahala sa pag-ipit sa gobyerno ng Amerika patungkol sa pinaplano nila. Sa kaparaanang ito, mabibigyan ng mga visa ng mga Hudyo na tutungo rito sa Pilipinas. Ito kasi ang siyang masasabing alas para makatakas ang mga Hudyo mula sa kalupitan ng mga Nazi sa Germany. At dahil nga nasa ilalim pa ng kolonyalismong Amerikano ang Pilipinas, wala tayong kapangyarihan na bigyan ng visa ang mga nasabing Hudyo. Noong una, naging alanganin ang kanilang plano, subalit noong ipakita ni Quezon ang pagsuporta rito at ang sinasabing kondisyon na kinakailangang suportahan ng mga refugee, ang kanilang sarili at maging ang ekonomiya tuluyan na ring napapayag ang Amerika. Samantala, ang magkapatid na Frieder naman ang siyang pipili ng mga Hudyo na dadalhin nila dito sa Pilipinas. Sila rin ang sumagot sa paglikom ng pondo at papeles na gagamitin para sa gagawing paglikas ng mga Hudyo. Noong mga panahong iyon ay itinigil na rin kasi ng ibang bansa ang pagtanggap sa mga refugee na mga Hudyo. Dulot nga ng plano ni Quezon, mga Frieder, Eisenhower at High Commissioner MacNutt, tanging Pilipinas lamang ang siyang nagpasya na tanggapin ang mga ito. Sa taong 1938, higit kumulang 100 Hudyo ang nailikas dito sa Pilipinas at nagtrabaho sila sa paggawaan ng tabako ng mga Frieder. May mga lupain din naman si Quezon kung saan pansamantalang nanirahan ang mga ito. Agad namang nakarating sa iba pang Hudyo ang ginawa ni Quezon.
kaya halos lahat sa kanila ay nagnanais na makarating dito sa Pilipinas para makaligtas sa pagmamalupit ni Hitler. Nalaman nila na may mga lugar na para sa mga Hudyo dito sa ating bansa, kahit pa na hindi sila gaanong pamilyar sa ating bansa. Maliban lamang sa ideyang isa itong arkipelago. Subalit dahil sa pagiging desperado nilang makaligtas, naghangad sila na makarating dito sa Pilipinas. Ang pamilya ng Frieder, kasama ang iilang refugee, ang siyang pumipili kung sino ang pwedeng pumasok dito sa ating bansa. Ang listahan ng mga taong pinili nila ay ibinibigay nila kay Manuel Quezon upang siyasatin nito. Kapag naman nasiyasat na ito, ipinapasa niya ang listahan sa High Commissioner para ibigay naman sa Embassy ng Amerika na nasa iba't ibang parte ng Europa. Dahil sa tulong ng mga visang ibinigay ng Amerika, libu-libong Hudyo ang napalaya mula sa mga matinding paghihirap sa concentration camps ng Nazi. Ang Pilipinas ay naging kanlungan para sa kanila, nagbibigay daan upang sila'y makatakas mula sa karahasan ng Holocaust. Taong 1939 naman, doon na nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig. Noong mga panahong iyon ay lumakas ang puwersa ng mga Nazi at marami ang mga nasyon na kanilang nasakop. Maraming mga Hudyo ang nakaalis sa mga bansang sinakop na ng mga Nazi, subalit hindi sila tinanggap ng mga karatig bansang pinuntahan nila. Dahil dito ay wala silang nagawa kung hindi ang bumalik na lamang sa Europa, at ito ang isa sa kanilang bangungot. Noong mga panahon yun kasi, malawak na ang nasakop ng Axis power na kinabibilangan ng Nazi Germany, Kingdom of Italy at Japan Empire. Bunsod nito, maraming Hudyo ang namatay at halos umabot na sila sa milyon-milyon. Karamihan sa kanila ay tinipon at inilagay sa gas chamber kung saan sila hinayaang mamatay. Ang ilan naman ay nilipol sa pamamagitan ng firing squad at pagsunog sa kanila. Sa kabilang dako naman ay maswerte ang mga Hudyo na nakarating dito sa Pilipinas sapagkat nakaligtas sila sa pagmamalupit ng mga Nazi. Halos mag-100 pa lamang ang mga nailigtas ni Quezon at para sa kanilang 4 ay hindi pa ito sapat. Nagbalak sila na magpapasok pa ng higit 10,000 Hudyo dito sa Pilipinas. Noong makarating sa Amerika ang plano nila, umalma ang gobyerno nito dahil hindi pa raw tuluyang malaya ang Pilipinas. Subalit ang kanilang opinyon ay hindi pinansin ni Quezon. Patuloy sila sa pagligtas sa mga Hudyo para dalhin dito sa ating bansa. Noong taong 1941 ay nakapasok ulit ang mahigit 1,000 Hudyo dito sa ating bansa. At umabot na rin sa 2,000 at 500 ang mga naninirahan ditong refugee. Dahil sa pagtaas ng populasyon ng mga Hudyo rito sa atin, ibinigay ni Manuel Quezon ang kapirasong lupaing pagtatayuan ng kanilang tirahan at ito ay tinawag nilang Marikina Hall. Sa unang sulyap, maaring isipin ng ilan na ang paglipat ng mga Hudyo mula sa mga concentration camps ng Nazi patungo sa Pilipinas ay isang madaling hakbang patungo sa kalayaan, subalit hindi ito ganap na madali para sa kanila. Nagdulot din ng paghihirap ang pag-a-adjust nila sa bagong kapaligiran, lalong-lalo na sa aspeto ng kultura at kaugalian. Ang mga Hudyo ay napilitang makibagay sa kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino na nagreresulta sa hindi maiiwasang mga pagkakahalo ng kultura. Ang pagkakaiba ng mga kaugalian, wika at paniniwala ay naging hamon sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Dagdag pa ron, nagsiksikan sila sa Marikina Hall, ang lugar kung saan marami sa mga Hudyo ay pansamantalang nanirahan. Dahil hindi pa tuluyang naayos ang paglilipatan sa kanila, wala rin silang nagawa. Ang mga Hudyong ito ay nagtayo ng kanilang munting negosyo, samantala ang iba naman ay nagpasya na maghanap buhay. Ang iilan namang bago pa lamang doon at hindi pa nakahanap ng mapagkikitaan. Sinuportahan muna ng pamilyang Frieder at ng iba pang mayayamang Hudyo. Dahil sa ginawa ni Quezon at ng 3 niyang kasama, nagkaroon ng panibagong yugto ang buhay ng mga Hudyo na minsan ay nasadlak sa kalupitan ng mga Nazi. Silang ay nailigtas mula sa nakaambang kamatayan na malapit na sana nilang makaharap kung sila ay nanatiling nakakulong pa rin sa concentration camps. Sa kasagsagan ng agresyon ng mga Nazi Army,
Walang halaga ang buhay ng mga Hudyo sa mga bansang nasasakupan ng Europa, lalong-lalo na sa mga bansang kaanib ng partidong ito. Magpapatuloy pa sana ang operasyon ni Quezon, subalit sa taong 1941 sa buwan ng Disyembre, inatake ng mga Hapon ang Hawaii. Kasama na rito ang mga basing militar ng mga Amerikano dito sa ating bansa. Hinulugan nila ng bomba ang mga kuta ng mga sundalong Amerikano. Noong mga panahong iyon, mas matitindi ang mga armas pandigma ng mga Hapones kung ikukumpara sa mga armas ng Amerikano. Dinagdagan pa ito ng kakulangan ng bilang ng sundalo at sa mismong walang kahandaan ng mga Pilipino para lumaban. Subalit kahit ganon, sinubukan pa rin ng mga Pilipino ang lumaban sa mga Hapones. Lahat ng mga mandirigma ng ating bansa ay nagtulong-tulong para labanan ang puwersa ng mga Hapon. Pero nagawa nila tayong gapiin dahil sa kakulangan ng armas. Dahil doon, napilitang umalis sa Pilipinas sina Quezon, Eisenhower, High Commissioner MacNutt at ang mga Frieder. Maging si General Douglas MacArthur noon ay nagpasya na ring lumisan muna ng pansamantala sa ating bansa. At sa taong 1942, mas lalong humina ang ating puwersa at tuluyan ng nasakop ng mga Hapones ang buong bansa natin. Sumailalim tayo sa kapangyarihan ng Imperyong Hapon. Paglipas ng 3 taon sa taong 1945 ay nagpadala ang Allied Power ng mga sundalo para labanan ang mga sandatahang lakas ng Hapon na naririto sa Pilipinas. Inatasan naman ng Imperyong Hapon si General Yamashita para depensahan ang Pilipinas na nooy nasasakop na simula pa ng 1944. Sa pagpasok ng taong 1945, tuluyan nang nakarating ang puwersa ng mga Allied Forces sa Pilipinas. Sa mga buwan ng Enero hanggang Marso, mahigit kumulang 100,000 Pilipino ang namatay dahil sa karahasang dulot ng gera. Inatasan naman ni General Yamashita ang halos 3,000 sundalong Hapon para depensahan ang Manila mula sa Allied Forces. Bunsod nito ay naging sentro ng labanan ang nasabing lungsod at naging dahilan ng pagkamatay ng napakaraming Pilipino. Karamihan dito ay binawian ng buhay sa kamay ng malulupit na mga sundalong Hapon. May mga Hudyo rin na napabalitang napasama at nabiktima ng tinagurian nilang Manila Massacre. Si Yamashita naman ay sinasabi na tumakbo patungo sa Sierra Madre at sa Cordillera. Sa mismong bayan ng Kiangan, Ifugao, tuluyan ng nasukol at sumuko ang tinagurian nilang Tigre ng Malaya. Nangyari ang pagsukong ito ng ika-2 ng Setyembre sa taong 1945 bilang pag-alala sa pagsuko ng general at sa pagtatagumpay ng mga sundalong nakalaban niya. Nagtayo ang mga tao ng landmark na tinawag nilang Yamashita Shrine. Sa ngayon ay dinarayo ito ng mga tao. Gawa ng pagkatalo ni General Tomoyuki Yamashita, tuluyan na ring nagapi ang natitirang sundalong mga Hapon dito sa ating bansa. Dahil sa nangyaring giyera, halos umabot na lamang sa mahigit 3 milyong Hudyo ang natitirang buhay dito sa Pilipinas at halos 6 na milyon ang namatay. Sa pagkakabuo ng bansang Israel, tanging Pilipinas lamang ang siyang tahasan na sumang-ayon sa paghihiwalay ng nasambit na bansa sa mismong bansang Palestine. Isang malaking pagpapasalamat ang nakamit ng Pilipinas mula sa mga Hudyo dahil sa pagbibigay nito ng bagong pag-asa sa kanila at sa pagbubukas ng bansa para sa mga refugee ng mga mapang-aping Nazi kung kailan halos nasa bingit na sila ng kanilang kamatayan. Taong 2009 naman, nagtayo ng monumento ang mga Hudyo bilang pag-alala sa tulong na ginawa sa kanila ng Pangulo ng Pilipinas na si Manuel L. Quezon. Tinawag nila itong Open Doors Monument. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Rishon LeZion, Israel, sa mismong Holocaust Memorial Park. At dito na nagtatapos ang ating pagsasalaysay patungkol sa pagligtas ni Quezon sa mga Hudyo na naging biktima sa kapanahunan ng mga Nazi. Mananatili itong bahagi ng ating pagka-Pilipino dahil ito ay nakatatak na rin sa ating kasaysayan